ko po mabuksan yung ng tawag dito yung laptop ko kaya wala po akong PowerPoint ngayon. Di bali, ano na lang, power at point lang. Yeah. Hallelujah. And we thank God because our God is a good God. Amen. Despite sa mga, alam niyo sa totoo lang, ang daming mga nagpapanik. Nung pong gabi na the night before na kung saan magtataas yung anong tawag dito, yung gasolina. Hindi pa nga inanunsyo na magtataas, meron ng mga gasolinahan na talagang halos araw-araw, meron pa nga hindi araw-araw, sa isang araw 2 beses na nagtaas. Nakakalungkot pong isipin na sabi nga napaka mga Pilipino nga naman, minsan parang niluluko nila kapwa nila Pilipino. Yung iba, ang agang nagsara, sabi nila wala na, sarado na sila. Kaya't wala pang anunsyo na nagtaas na yung iba. But we thank God na alam niyo nung gabi na yon, sabi sa akin ay bumili ka ng anong tawag dito, reserba para pag magtaas at least may reserba ka na gasolina. And pina-full tank ko yung sasakyan ko. Din nagdala ako ng mga maliliit na galon. Ganito. Bawal pala yun. Meron pa akong kasabay na dala niya dalawang drums na malalaki. Nakikipila din, sabi, bawal yung mga yan. Hindi pinapayagan. Kaya nung mga time na yun, sabi ko sa aking sarili, naranasan na natin ito nung mga nakaraang panahon lang. So, nakaraan lang na administrasyon, naranasan na natin. Umabot nga ang diesel ng 90 pesos per liter po yun. Kaya, nung mga time na yun, parang talagang sumadsad din na talagang maraming mga And don't you know na sa kabila ng mga panahon na yun na pinagdadaanan natin at sa mga panahon na pagdadaanan pa natin, God is an amazing God. Amen. Hallelujah. Sabihin mo sa katabi mo, God is an amazing God. Bakit po nakaka-amaze si Lord? Hallelujah. Dumaan na tayo lahat-lahat sa maraming mga sitwasyon ng buhay. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Amen. God never abandon us. Yan yung tandaan po natin, anuman ang pagdaanan ng mundong ito, lahat ng mga nagtitiwala sa Diyos, mararanasan nila ang pagkalinga ng Diyos. See, hallelujah. Kanina lang, I was just meditating the Word of God. Doon po sa aklat po ng Revelation. Kasi meron pong time na kung saan darating yung pinakamatinding crisis na mararanasan ng mundong ito. It never happened. Hindi na kailanman mangyayari. Minsan lang mangyari ang sabi ng salita ng Diyos. It never happened before. Mas higit pa. Ibig sabihin, mas higit pa yung parating na ito doon sa naranasan ni Noah, the time of Noah. Hallelujah. Bakit ang sabi ng salita ng Diyos, itong parating na ito, minsan lang mangyari na mararanasan ng tao sa balat ng lupa. Hallelujah. And don't you know na habang nararanasan yun ng maraming tao, dito ka maa-amaze sa kabutihan ng Diyos. Kasi merong sinabi ang Panginoon doon in the book of Revelation na si Lord, meron po kasing babae doon na itong babaeng ito, nagsilang siya ng isang lalaking sanggol. At ang sabi ng salita ng Diyos doon po sa kwento, yung lalaking sanggol na yan dinala doon sa place where God is. Hallelujah. At ang dragon, may dragon, na itong dragon na ito, alam natin yan, simbolo yan ni taning. Hallelujah. Kaya hindi kayo nagtataka, merong bansa ng simbolo niya ay dragon. Di ba? And in the Bible, mababasa po ninyo sa Bible na kung saan, meron pong lilitaw na kung saan, ito pong troops na ito, there were 200 million troops. Hallelujah. Mga sundalo po yan na kung saan didigmain nila ang mga hinirang ng Diyos. Hallelujah. Pero ang
ang masaklap nito, hindi po sila magtatagumpay. Alam niyo po ba na ngayon meron pong mahigit na 200 milyon na sundalo? Hallelujah. Isang bansa lamang po yun. Hallelujah. At hindi po nagkakamali ang Bible. Kaya makikita mo talaga na meron talagang lilitaw mamaya. Hallelujah. Isa sa pinaka-powerful na nation mag-aaklas. Pero hindi po sila magtatagumpay kasi ipapahiya sila ng Diyos. Pero yung mga nagtitiwala sa Diyos, hallelujah, hindi kailanman sila pababayaan ng Diyos. Kasi nung hinabol nitong dragon na ito, yung babaeng yan, the woman, it symbolizes the church. Andan po natin yan. In those times, hahabulin yung church ng, alam nyo, yung Antichrist darating kasi yun eh. Ito po yung pong gagawin nila sa panahon yun. Kaya itong mga Kristiyano na maiiwan, sabi mo dyan sa katabi mo, please lang, huwag kang maiiwan. Hallelujah. Kasi hindi ito panahon ng panlalamig kahit malamig ang panahon, hindi panahon ng panlalamig. Ito yung panahon na kung saan, hallelujah, gawin mo yung nararapat sa buhay mo na ikaw ay maging mainit sa paglilingkod mo sa Diyos. Hallelujah. Kasi darating yung time pag malamig ka na, sabi ng salita ng Diyos, sabi nga ni Lord doon sa Revelation, di ba? Kung hindi ka malamig o hindi ka mainit, isusuka kita. Hallelujah. Kaya dapat pala tayong mga Kristiyano, mainit tayo palagi sa Panginoon. Kalabitin mo yung katabi mo, kapatid, magpainit tayo sa Diyos. Hallelujah. Alam nyo ngayon sa panahon natin, ang daming tao mainitin ang ulo. Papansin ninyo, di dyan lalo na sa kalsada, maraming mga nagsusuntukan, bumababa sa kanilang sa kanilang sakyan, makikipagsuntukan. Hallelujah, sa kasagsagan ng pinagdadaanan natin na ang mundo ay, alam niyo yung mundo natin, hindi po pabuti ang mundo na pinupuntahan natin. Hallelujah. Pero tayong lahat na mga hinirang ng Diyos, tandaan po natin yan, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Alam niyo po ba na habang hinahabol nitong babaeng ito ng dragon na yan, sabi ng salita ng Diyos, si Lord binigyan niya ng pakpak itong babaeng ito para ito ay makatakas. Hallelujah. Hindi naman siguro literal na pakpak yun, nalilipad yung mga church, yung mga time na yung mga Kristiyano. Hallelujah. But God will make a way. Hallelujah. Para sa kanyang mga hinirang sa mga panahon na yan. Even those times na talagang matinding crisis, si Lord hindi pa rin niya pababayaan yung mga maiiwan dito. Pero please lang, hallelujah, kahit hindi ka pababayaan ng Diyos, huwag kang maiiwan pa rin. Bakit? Napakahirap nung panahon na yun na ikaw ay maiwan sa panahong yun. Hallelujah. Bakit sabi ng salita ng Diyos, even the very elect, hallelujah, yung mga hinirang ng Diyos halos hindi nila ma-endure yung time na yan. It is only God's mercy. Hallelujah. Kaya mga kapatid, pakiusap, ha? Wala pong maiiwan pag dumating yung rapture. Hallelujah. Kasi alam po natin talagang merong mga maiiwan whether we like it or not. Because yung five wise and the 5 foolish virgins, it talks about two different Christians. Hallelujah, na ibig sabihin may mga maiiwan. Sabi nga ng salita ng Diyos, there were 2 women grinding. One of them, sabi niya, isa ay maiiwan, isa ay mawawala. See, there were 2 men in the field. Anong sabi niya? Mawawala yung isa, maiiwan yung isa. There were 10 virgins, 5. Anong sabi niya? 5 maiiwan, 5 mawa. Hello. Sabi ko parang kalahati yata. Dito ba o dito? Hallelujah. Di ba? Hindi naman ano. Hallelujah. Kaya sabi mo dyan sa katabi mo, dapat kasama kita. Hallelujah. Pag titignan ninyo, di ba? Isa, 5. Oh. Di ba? May ibig sabihin 50%. Kaya 50-50. Hello. Pero naniniwala ako, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Gusto kong basahin ang salita ng Diyos dito po sa aklat po ng Romans chapter 5 verse 17. For if by one man's offense death reigned through the one, much more those who receive abundance of grace
and of the gift of righteousness will reign in life through the one, Jesus Christ. Sabi mo dyan sa katabi mo, you will reign. Hallelujah. You will reign. Hallelujah. Tayo po ay, alam niyo po na kung saan meron pong pangako ang Diyos sa bawat isa sa atin. Sabi niya, those who receive abundance of grace and of the gift of righteousness. Tingnan po yun niyo, ito pong dalawang bagay na ito na ibinibigay sa atin ng Diyos. There is an abundance of grace na natanggap natin. Sabi mo dyan sa katabi mo, you have an abundance of grace. And what? Sabi niya, and the gift of righteousness. Hallelujah. Ito daw mga tumanggap na ito, sila ay maghahari sa buhay na ito. Hallelujah. Sabi mo dyan sa katabi mo, may gagawin ang Diyos sa buhay mo. Alam niyo in the Bible, doon po sa Old Testament, there was a man na ito po ay pinangakuan ng Diyos. Hallelujah. To be the next king of Israel. Pero hindi pinapangako ng Diyos sa atin na dito kasi sa Pilipinas, walang hari dito. Mga naghahari-harian lang ang meron. Di ba? Minsan parang yung kapitbahay mo ang naghahari-harian. Parang siga. Pero tandaan po natin, God has a promise for this man named David. Pinangako ng Diyos sa kanya, you will be the next king of Israel. Pero alam niyo po ba, matagal na panahon bago siya naging hari. Inanoint na siya lahat-lahat ng Diyos, pero hindi kaagad naging hari itong taong ito. Nagantay siya ng mahigit 10 taon. Sabi mo dyan sa katabi mo, kaya mo bang magantay ng ganon? Kasi po tayo po ay tinuturoan ng Diyos minsan. Hallelujah. Kung bakit tayo sabi ko nga, Lord, why, bakit may mga time na kung saan may mga delay? Sabi mo dyan sa katabi mo, may mga delay. Pero alam niyo po ba na tinuturo din salita ng Diyos that God is always on time. Kaya ibig sabihin, si Lord, hindi siya yung pinaka-author ng delay. Hello? Sinong naniniwala doon? But God allows delay sa buhay natin kasi may itinuturo si Lord. Sabi mo dyan sa katabi mo, may itinuturo si Lord. Actually, pag titignan po natin, in the Bible talagang merong mga delay na nangyayari dyan. Yun nga lang prayer ni Daniel, sabi nga ng Lord sa kanya, o the angel of the Lord, sabi nga kay Daniel, the moment that you pray, God has answered your prayer. Hallelujah. Parang wala yatang naniniwala nung moment na ikaw ay nag-pray, sinagot ka na ni Lord. Hallelujah. See, sabi ng angel ni Lord, the moment that you pray to God, sinagot ni Lord, pinadala ka agad ni Lord yung answer. Hallelujah. Kanya lang habang daladala nung isang anghel yung sagot ng panalangin ni Daniel, sabi niya, the king of Persia, merong hari doon sa Persia. Buti ang layon, no, sa atin. Hallelujah. Sinalubong niya yun. Alam niyo ba na sinalubong niya yung anghel at sinaraduhan niya, hindi niya pinapadaan. Dadali na kasi yung sagot sa dalangin ni Daniel habang nananalangin siya. Pero sabi ng salita ng Diyos, umabot ng 21 days bago nakarating yung sagot. Dinilay. Di ba? Sinong nag-delay? It's the Prince of Persia. Hallelujah. At yung prinsipe na yan, hindi basta prinsipe ng Persia yan. Hallelujah. There are principalities in high places na sinasabi ng salita ng Diyos na maaring ito ay nandoon sa lugar na yon. Kasi Daniel nandoon sa lugar na yan habang siya nananalangin. That's why in the Philippines, there is also what do we call the Prince of the Philippines. Sino kaya yon, di ba? And sometimes, ito po yung prinsipe na ito na diyan nagahari sa kalangitan. Hindi naman talaga sa totoong langit eh. Hallelujah. Because meron tayong tinatawag na first heaven, the second heaven, and the third heaven.
Hallelujah. And the third heaven, the Bible na kung saan sinasabi sa atin ng Biblia, that is the place where the throne of God is. Amen. Hallelujah. So ibig sabihin, wala doon yun. Nandito lang yan sa impapawid. That's why our battle is in the midst of the air. Kaya ang pakikibak, sabi nga ng salita ng Diyos, our battle is not against flesh and blood. It is against rulers, against principalities, against powers of darkness in high places. Ito po yung mga prinsipe na yan. Na sometimes pag tayo nananalangin, sila din yung nag-block ng mga prayers natin. That's why it's very important, napakahalaga na itinuturo din sa ating mga Kristiyano na alam natin ang manalangin, hallelujah, sa Espiritu. You should learn how to pray in the Spirit. Why? The Bible tells us that when we pray in the Spirit, we are talking to God directly. Not even the devil could understand that kind of prayer. That's why he counterfeit. Hallelujah. Sabi ko nga, itong lalaking ito na ang pangalan ay David, pinangako na siya ng Diyos. But you know what? Dumating yung time. Sabi niya dito, dumating yung time na kung saan, habang inaantay niya yung panahon na yan, napakaraming taon ng delay, hindi lang 21 days. Hallelujah. Actually, si Daniel nagpray. Pero itong taong ito, directly, sinabi ng Diyos sa kanya, hindi siya nagpray na maging hari siya, hindi niya hiningi. Binigay ng Diyos, kaya lang umabot ng napakahabang taon. Hallelujah. Bakit po? Sabi ko nga, meron ding itinuturo ang Diyos. Hindi lang kay David, maging sa atin. Dito po sa aklat po ng 1 Samuel, sabi niya, chapter 30, verse 6 and 8, but David strengthened himself in the Lord his God. Hallelujah. Habang inaantay niya kasi yung panahon na yan, hallelujah, hindi lang basta delay yung nangyari dyan, ang daming struggle si David. Nandoon na kung saan maraming panahon na hinahabol siya ni Haring Saul. Yung hari na tinulungan niya, dumating yung time na itong haring ito, binan pa niya. Oh, hindi nyo maisip ano. Hallelujah, magbinan sila. Hindi sila magkasundo. Sabi mo dyan sa katabi mo, parang ikaw, hindi mo kasundo yata yung biyanan mo. Di ba? Hallelujah. Sa totoo lang, sabi nila, yan daw ang mahirap kasundo. Hallelujah. Kaya napakapalad mo pag ikaw ay merong biyanan at kasundo mo yung biyanan mo. You are blessed. Amen. Hallelujah. Kasi minsan yan yung kontrabida. Hello. Oh, parang meron bang kontrabida dito? Hallelujah. Di ba? Minsan nga meron kang mga mababasa diyan naka-post na ito si ganito na binan ko. Hallelujah. Kontrabida. Hallelujah. Pero walang anak ng Diyos na kontrabida. Amen. Sabihin mo, bida ka ngayon. Hallelujah. See, ang daming struggle ni David bago siya maging hari. Bagamat ipinangako ng Diyos sa kanya yon. Ang dami niyang pinagdaanan na crisis sa buhay. Hallelujah. Kaya itong time na yon, sabi ng salita ng Diyos, but David strengthened himself in the Lord his God. Sa panahon, kapatid, na nanghihina ka, pati yung asawa mo, hindi kanya kayang i-encourage. Di ba? May mga time na tayo nga dito, nakakaranas tayo ng time na nanghihina tayo. We do not know what to do. Minsan ayaw nating pumunta ng church. Minsan ayaw nating kumilos. Gusto mo nakahiga ka lang. Bakit? Sobrang discouraged ka. Sinong nakaranas niyon? Di ba? Wala kang halos gawin. Bakit? Sobrang discouraged ka. Si David, naranasan niya yun kasi ang mga tao sa time na yan, pinag-isipan si David na siya'y batuhin hanggang sa siya'y mamatay. Bakit? Dumating kasi yung time nung si David ay umalis kasi nga tumatakas siya kay Haring Saul. Hallelujah. Yung iniwan niya ng mga tao, mga anak, mga asawa nila, alam niyo po ba na kung saan sila po ay
sila po ay, anong tawag dito? In-invade. Hallelujah, ng mga grupo, ng isang grupo na kung saan sinunog nila lahat yung kanilang mga tirando ng time na yon. Pagdating nila ni David, tsaka ng kanyang mga sundalo, wala silang makita kundi puro nasunog ng mga tirahan nila, pati mga anak nila at asawa, wala. Bakit? Tinangay. At yung mga kasama niya mismo, pinagplanuhan siyang batuhin. Sobrang discouraged si David ng mga time na yan. But you know what? Sabi ng salita ng Diyos, but David encouraged himself in the Lord his God. Hello? Pag time na walang mag-encourage sa'yo, kapatid, i-encourage mo yung sarili mo. Hallelujah. Yung tao na inaasahan mo na mag-i-encourage sa'yo, hindi kanya ma-encourage kasi kahit siya may pinagdadaanan din. Lahat sila may pinagdadaanan, kaya nang kukumplutan ira, pati yung tayo lahi David. Kato ang kasalanan niya. Tupakan tayo ba to, ang gad si kato sa yung patay. Kung to di but David strengthened or encouraged, sabi-sabi ang translation, himself in the Lord his God. Paano niya in-encourage yung kanyang sarili? Hallelujah, he encouraged himself in the Lord. Kasi mayroong kakaibang encouragement na kung saan dala din ang mundo. Hello? Minsan kahit Kristiyano ka na, you are encouraging yourself in another way. Not in God's way. Kaya minsan, imbis na ikaw ay lumakas, imbis na ikaw ay manumbalik, mas tuluyan na ikaw ay nangihina. Why? Meron kang mga ibang ini-entertain sa buhay mo. Hindi ko sinasabing ibang babae at ibang lalaki ang ini-entertain nyo. Bahala kayo dyan. Hello? Hallelujah. Sabi niya dito, para ma-encourage niya yung kanyang sarili, David went before the Lord. Pumunta siya sa Diyos. Bakit? Alam niya sa kanyang sarili, many times in his life, he has proven that God helped him in many troubles. Tinulungan siya ng Diyos sa maraming kaparaanan. Kaya pumunta siya muli sa Diyos. At ang sabi niya, he inquired the Lord. Hello? Hallelujah. Ang dami nating pinag-i-inquiran minsan. Di ba? Kung saan-saan mga departamento, kung saan-saan mag-apply ka na mag-inquire. Kaya sabi ni Lord, hallelujah, sa akin ka mag-inquire, anak. Hallelujah, dahil nasa sa akin ang susi ng tagumpay ng buhay mo. Sabi ni Lord, nasa akin ang susi, hallelujah, ng kapalaran ng buhay mo. Wala sa mundong ito, wala sa kapitbahay mo, wala sa ekonomiya ng bansa ninyo. Hallelujah, it is in the hands of God. He made the right choice. Bakit? Siya'y pumunta kay Lord. Sabi niya kay Lord, so David inquired of the Lord saying, Lord, shall I pursue this troop? Hahabulin ko ba sila, Lord? Anong gagawin ko? Shall I overtake them? Maabutan ko ba sila? And he answered him. The Lord answered. Hallelujah. Sa totoo lang talagang sumasagot ang Diyos. Amen. Sabi mo sa katabi mo, sumasagot si Lord. Mas lalo na sa panahon, hallelujah, that you are in a crisis of life, God will answer when you inquire the Lord. Hallelujah. Sa panahon na tayo po ay merong crisis, alam nyo mas yung momento ng buhay natin na mas matindi yung pinagdadaanan mo, that is the time that you will see the hands of God. That is the time that you will hear the word of God in your life. Sa panahon na ito na merong crisis ang mundo, hindi lang Pilipinas, pag tayo dumadako sa Diyos and we inquire the Lord will answer us. The Lord will hear us. Anong sabi ni Lord? And he answered him, pursue, for you shall surely overtake them and without fail recover all. Hallelujah. Kanino kayang buhay yon? Sa panahon ng crisis sa mundong ito, may gagawin ang Diyos sa buhay mo. Hallelujah. Hindi po mag-fail ang salita ng Diyos.
Why the Bible tells us God never fails. Andan po natin yan, God never fails. Hallelujah. Hindi po kailanman mag-fail si Lord sa kanyang pangako sa atin. Hallelujah. Tumayo po tayo mga kapatid, manindigan tayo sa panahon na ito. Sabi ko nga, hallelujah, nung sinasabi na magkakaroon ng ganito, ganyan, kailangan na tayo mag-prepare. Hindi tayo mag-prepare, si Lord ang mag-prepare para sa atin. Hallelujah. Bakit? Kahit sa panahon na yun ng crisis, hallelujah. Alam niyo po ba nung panahon din ni sino ito, si Elijah? Natatakot ang maraming mga lingkod ng Diyos ng mga panahon na yun kasi pinagpapatay sila ni Haring Akab. At merong isang propeta ng Diyos, ang pangalan ay Elijah. Hallelujah. At sabi niya, nung time na kung saan, dumating na yung time na God will send rain during those times, nagpakita rin siya sa isang lingkod ng Diyos at sabi niya, pumunta ka kay Haring Akab at sabihin mo sa kanya, kakausapin ko siya. Kasi pinaghanap na siya ni Haring Akab at hindi niya makita yung kanyang hinahanap. Hello, minsan parang ikaw may hinahanap ka, hindi mo makita kasi nagtatago. Hello, mahirap hanapin yung nagtatago. Hayaan mo darating yung time magpapakita yan. Hello, wag mo siyang hanapin. Hayaan mo lang magpapakita yan. Alam niyo dumating yung time that Elijah siya mismo na sabi niya, ito tawagin mo si Haring at sabihin mo sa kanya, magkikita kami sa ganitong lugar. Sabi nitong sang propeta, maawa po kayo sa akin. Sabi niya, dahil pag sinabi ko yun at hindi kanya nakita, pupugutan niya ako ng ulo. Actually, sabi niya, sa panahon ng crisis na ito, na pinagpapatay ni Akab yung mga lingkod ng Diyos, nagtago siya ng 7,000 lingkod ng Diyos. Pinapakain niya yon araw-araw. Would you imagine how the Lord provided yung pagkain ng mga taong ito? Di ba? Hallelujah. During those times of famine, God supplies all their needs. Hindi lang si Elijah yung sinusupply ng Lord yung needs niya. Hallelujah, marami pa nandoon na kung saan sinusupply ni Lord. Kapatid, may mga gagamitin si Lord. Amen. Sabi ko nga, hallelujah, kung ginamit ni Lord yung uwak para i-provide yung pagkain ni Elijah, yung uwak hindi alam araw-araw kung saan siya kukuha ng pagkain ni Elijah. Basta ang sabi sa kanya ni Lord, dalhan mo ng pagkain si Elijah. Pag siya ikakain, huwag mo siyang hahayaang magutom. Hallelujah. Sinasabi din ni Lord, hindi kanya hahayaan na magutom kasama ang pamilya mo. Hello, sabi nga ni David, I am old. Hallelujah, I am young. And now I am old, sabi niya in the book of Psalms. Hallelujah. But I've never seen a righteous person forsaken, nor his. Anong sabi niya? His seed begging bread. Hallelujah. Tumanda na ako't lahat-lahat, sabi ni David, wala akong nakitang lingkod ng Diyos na tapat na pinabayaan ng Panginoon. Kahit yung kanyang binhi, hindi pababayaan ng Diyos. Kapatid, hallelujah, yung mga anak mo, kahit yung apo mo, hallelujah, yung mga susunod pang henerasyon, kung hindi kanya pababayaan, hindi rin sila pababayaan ng Diyos. Yan yung tandaan po natin. Hallelujah, the generation of the righteous person, hallelujah, will never be forsaken by God. Hindi ka kailanman pababayaan ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Alam niyo po ba, dumating din yung time sa buhay ni David, nag-alinlangan din siya sa katapatan ng Diyos. Nung time na hinahabol siya ni Saul, sabi niya dito sa 1 Samuel 27 verse 1, but David thought to himself, one of these days I will be destroyed by the hand of Saul. Natakot siya, sabi niya, sisirain ako, papatayin ako isang araw nitong si Haring Saul.
Kaya sabi niya sa kanyang sarili, the best thing I can do is to escape to the land of the Philistines. Then Saul will give up searching for me anywhere in Israel, and I will slip out of his hand. Nagkaroon siya ng idea. Sabihin mo sa katabi mo, minsan pati ikaw may idea ka rin. Na hindi idea ng Panginoon. This was not the idea of God for David. Na siya ay magtatago. Bakit? Maraming pagkakataon na naging magkatabi na nga sila ni Saul sa paghanap sa kanya. Bakit hindi siya makita ni Saul? Siya nga mismo ang may pagkakataon na pwede na niyang patayin yung haring gustong pumatay sa kanya. Tama o mali? Hallelujah. Yan yung tandaan po natin. Imagine mo yun, yung naghahanap, hindi niya makita yung kanyang hinahanap, at yung hinahanap niya, siya mismong nakakakita sa kanya. Hallelujah. Kaya tandaan po natin, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Yung kanyang idea na sabi niya, doon na lang ako maninirahan sa Philistines. Alam niyo ang kanyang ginawa, pumunta siya doon. Kahit itong mga Pilistiyong ito, alam niyang kalaban niya. Alam niya na minsan pinatay niya yung pinaka-magiting na mandirigma nila. Tama o mali, si Goliath. Di ba? Pilistiyo yun. Hallelujah. At alam niyo, nung makita siya ng mga tao doon, alam niyo ang ginawa ni David? Nagpanggap siyang siraulo. Hello? Para hindi siya, alam niyo yung nagkunyari siyang baliw, nagkunyari siya na wala na sa katinuan ng sarili. See? Hallelujah. Para lang siya maka-escape sa kamay ni Saul. Kaya, nung makita siya ng mga Pilisteo, sabi sa kanya, di ba yan si David, yung ganito ganyan, pumatay nga yan ng napakarami, sabi nga ng mga Israelites women, na kung saan si Saul pumatay ng libo-libo, samantalang si David pumatay ng 10,000. Di ba isa siyang magiting mandiriwa? Tignan niyo siya ngayon, anong nangyari sa kanya? Hello? Nabaliw siya. Nagkunyari lang nabaliw. Alam niyo minsan sa buhay natin, maraming mga pangako si Lord. Sabihin mo dyan, maraming pangako si Lord. Kasi bibigyan ko kayo, hallelujah, na things that we need to ponder. Hallelujah, with this message that we had this morning. Number one, if the enemy can't defeat you directly, yung hindi kanya kayang talunin. Hallelujah. He will try to wear you out to spiritual fatigue. Yung ikaw ay mapagod, hallelujah, na mag-antay doon sa pangako ng Diyos. Panginoon, hallelujah, napakabuti ko namang Kristiyano, linggo-linggo na sa church ako, hallelujah, I'm giving my tithes, I'm giving everything, I'm serving you, Lord, with my family, and yet you promised me to bless me. Lord, nasaan na yung blessing na yan? Hello? Alam niyo minsan napapagod din tayo sa kaantay. Tama o mali? Ang tagal na nang saan nanalangin ka, yung panalangin mo nga. Sa totoo lang, hindi nga dumating eh. Minsan namatay na yung may dinalangin natin. Dumarating tayo sa point talaga magtatanong tayo sa Diyos. Sa mga pinagdadaanan natin sa buhay. That is the trick of the enemy. Yung mapagod tayo kasi pag pagod na tayo, you will give up sometimes. Di naman totoo yan eh. Daming beses ko na kung saan ginawa, walang nangyari. Hello? Dami ko na ngang panalangin, Lord eh. Sa totoo lang, Lord, nag-iba na nga ako ng hinihingi sa iyo eh. Di ba? Yung mga iba, nanalangin. Lord, nung 25 nga ako, nanalangin na ako lahat-lahat para Lord. Talagang nasa tamang edad na ako, Lord. Hallelujah. Lord, yung pinipicture ko na mukha. Sabi mo, Lord, hallelujah. Oh, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Panginoon, di ka ba natutuwa sa akin? Hindi ka ba natutuwa na ibigay mo itong pinapanalangin kong ito? Oh, di ba?
Hallelujah, hindi dumating. Hallelujah, bakit? Iba yung niligawan niya, hindi ikaw. Hello? Nag-pray ka ulit. Hello? Di ba? Yung iba hindi nakaantay, hindi na nag-pray. Lord, bahala na. Oh, basta ako Lord ang bahala na. Andun ka na eh. Pagdating ng time na yun, nasa crisis ka, Lord, pwede bang ayusin mo yung crisis sa buhay ko? Kasi you do it your way, not God's way. Kasi minsan ang mag-antay, hindi ganun kadali. Kaya tandaan po ninyo, kahit yung mga 5 foolish virgins, nag-antay sila. Naantala yung pagdating, hallelujah, ng ikakasal, sabi ng salita ng Diyos. Hallelujah, sa kanilang pag-aantay, hallelujah, nakatulog sila. Hindi nila pansin na ubusan na sila ng langis sa kanilang kaantay. It's my prayer na hindi kayo maubusan ng langis. Hallelujah. Why? Hallelujah. Nandoon yung joy natin. Hallelujah. The oil of gladness, it comes from the Holy Spirit. It comes from the oil of God's Holy Spirit in our life. Para hindi tayo mapagod. That's why sabi ng salita ng Diyos, they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like an eagle. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Hallelujah. Hindi tayo mapapagod kung tayo pa ay palaging dumadako sa presensya ng Diyos, kapatid. Hallelujah. Sabi ko nga, Lord, alam ko na may connection itong Isaiah dito sa 5 wise and 5 foolish virgins. Because they're also waiting. But the time of waiting, mga kapatid, hindi po ganun kadali. Tama. Hallelujah. But you know what? Pag excited ka palagi, kahit napakahabang panahon kang mag-antay, hindi ka mapapagod. Hello? Hallelujah. Yung excitement na yan, hallelujah, nanggagaling yan sa Diyos, nanggagaling sa banal na Espiritu. Siya lang nagbibigay ng langis na yan sa atin para tayo po mapapanumbalik ang kalakasan po natin. Huwag nating payagan na yung kaaway, hallelujah, na hindi tayo, alam nyo yung kaaway, yung talagang gagawin niya lahat para ikaw ay magkasala, pero pag hindi ka pa rin magkasala, papagurin ka niya. Tandaan po natin yan. Lord, napakabuti kong Kristiyano, alam mo hindi ako nagkasala. Pero papagurin ka ng kaaway. Pagpagod ka na, drain ka na. Yeah? Siya nakaranas dito yung talagang, yung na-overwork siya. Diba? Yung sabi nilang over-fatigue. Diba? Siya nakaranas nun. Talagang, minsan may mga tao ka, nagpapass out sila sa sobrang kapaguran. Hallelujah. Meron nga akong napanood doon sa balita yung kumakanta sa tawag ng tanghalan ba yun? Biglang nag-collapse. Hallelujah. See? Huwag kang magkukulaps, kapatid. Amen. Magpalakas po tayo. Amen. Go to the Lord. Amen. Sabi mo dyan sa katabi mo, go to the Lord. Bakit po? Alam nyo kasi yung spiritual fatigue. The spiritual fatigue can drive a warrior to do to himself what the enemy cannot do to him. Alam niyo yung ginawa niya, nakipagsabuatan si David sa mga Pilisteo. Hello, minsan pag alam mong sobrang pagod ka na, minsan alam mo hindi ka makapag-isip ng tama din. Yan ang nakaranas noon. Nung pagod ka, gusto mo na hindi ka makaisip ng tama. Kaya huwag ka rin magdedesisyon sa panahon na yon. Why? David made a decision to himself. Hallelujah, na hindi tama. Hindi lang siya pumunta doon sa Philistine camp. Nakipagsabuatan siya doon. Nakisama siya doon na sabi niya, sasamahan ko kayo na makikipagdigma sa inyong kalaban. Yang kalaban nila si Haring Saul. Hallelujah. Huwag nating hayaan yon na yung kaibigan mo magiging kaaway mo. Yung taong tinulungan mo magiging kaaway mo. Why?
Hindi ka nagiging aware, hallelujah, sa time na ikaw ay pagod, nakakapag-decide ka ng hindi tama. Hello, hallelujah. But ito po yung tandaan po natin. God provided, na pinoprovide si Lord na breastplate. Somebody say breastplate. Ito po yung panangga saan? Dito sa dibdib. But, sabi niya, not a backplate. Hello. Kaya palang paglilingkod sa Diyos, walang talikuran. Kasi kapag tumalikod ka, wala ka ng panangga dyan. Kaya yung mga tumatalikod, hallelujah, mas lalo silang napapariwara. Kasi wala silang panangga. There is no backplate that provided. Because there is no protection for those who retreat from the fight. As Christian, we always have a battle in this life. Pero wag tayong magre-retreat kasi the moment that we retreat, hallelujah, wala tayong protection. Amen. Sa harap lang tayo binigyan ni Lord. Sabi mo dyan sa katabi mo, there is a breastplate of salvation that God has provided for us. Hallelujah. Pero tandaan po natin, God is a gracious God. Sabi po ni Charles Spurgeon, do you think of turning back? You have no armor for your back. To cease to fight is to be overcome. Hallelujah. Imbis na ma-overcome mo, magtagumpay ka, ikaw yung na-overcome. Amen. Maraming mga ganun nangyayari sa buhay nila mga Kristiyano. Instead na they will win the battle, hallelujah, natatalo sila. Why? They retreat. Sumusurrender sila. Sabi mo dyan sa katabi mo, huwag tayong susuko. Why? God doesn't just want you to recover what you lost. Amen. Hindi lang papayag si Lord na ma-recover mo yung anumang nawala mo. He wants you to reign in life through our Lord Jesus Christ. Amen. Ibig sabihin, hallelujah, when we reign in this life, hindi tayo mag-aalinlangan. Si Lord kaya hindi tayo pababayaan. Kapatid, hindi tayo pababayaan ni Lord. Hallelujah. Alam natin yan. Many times, sabi ko nga, noong time ng mga martyr ng mga Christian, the first martyr Christians, or the early martyr Christians, I mean, alam niyo po yung nangyari sa kanila na grabe yung pinagdaanan nila. Hallelujah, pinapakain sila sa mga leon. Pinapako ng buhay, pinasabit, sinusunog. Ito po yung pong mga martyr ng mga time na yun ng mga Kristiyano. Pero alam niyo po ba, para sa kanila, yung mamatay para kay Kristo, it's the joy of this Christian martyr. Si Katayunatan, di ba? Lord, agmok niya alaon. Di ba? Agkunigabay sa umpati, Lord. Hallelujah. I heard one time na kung saan, sabi po ng isang bishop, kahit ayaw mo pang mamatay, pag dumating na yung appointment mo, hello, hallelujah, wala kang magagawa. Why? Death is an appointment to God. Wala tayong magagawa. Sabi ko nga, meron nga akong kausap na tao na sabi niya, alam mo sa totoo lang, sabi niya sa akin, ang dami ko ng pinagdaanan, dami kong sakit, na yung mga sakit na yun, sabi ng doktor, mamamatay ka na. Tingnan mo, hanggang ngayon, buhay pa ako. sabi yung doktor, mamamatay na raw ako doon sakit ko, sabi niya. Pero tingnan mo, hanggang ngayon, buhay pa ako. Ang dami kong pinagdaanan na malalang sakit, sabi niya, pero hanggang ngayon, buhay pa ako. Hallelujah. Kasi pag kinuha ka na ni Lord, di ba? Hallelujah. That's why, kailangan na kung saan ang buhay natin, palagi din po nating ihanda. Hallelujah. Huwag tayo pong anong tawag dito, mapagod. Sabi nga, we should not grow weary in doing what is good. For in due time, we will reap the harvest. Pero pag napagod ka, wala ka nang aanihin. Amen. Hallelujah. Strengthen yourself. Encourage yourself.
Hallelujah. Sa papaanong paraan, go to God. Manalangin tayo palagi. May panahon na kung saan mag-isa ka lang, worship the Lord. Hallelujah. Ang kapigagawan mo, mandasal ka, mandayo ka dyan, Diyos sa katawan. Hallelujah. Pray in the Spirit. At all times, sabi po ng salita ng Diyos. In all occasions. At ang sabi pa niya, pray for the saints of God. Hallelujah. At ikaabay mo ko na ipikasim. Santutan, santo. Tingnan mo nga yung katabi mo na santo. Oh. Hallelujah. Saint. Tayo po yung tinatawag ng salita ng Diyos na saint. We are the saints of God. Sabi ni Paul, pray for the saints of God. Sino dito nananalangin siya? Hallelujah. Libangin natin ang sarili natin sa paglilingkod sa Diyos. When no one encourage you, gawin mo na yung sarili mo, ikaw yung mag-encourage ng iba. Bakit? Kasi kung hahayaan mo na wala na nga nag-encourage sa'yo, discourage ka na, magmumukmuk ka pa, find someone na alam mong may pinagdadaanan, encourage that person. And by doing that, you're encouraging also yourself. Diba? Lumalakas ka kasi minsan mga leaders ng church, hallelujah, akala mo walang problema yan, mas madaming problema yan. Umalapit kayo, nagpapapray, anong tawag dito, you're asking for an encouragement. Pero hindi nyo alam, mayroon din pinagdadanan, and yet they are doing their part to encourage you, to pray for you, kahit sila may pinagdadaanan din. At sa ganung paraan, lumalakas din sila. Hello, sabi mo diyan sa katabi mo, sa panahong ito, magpalakasan tayo. Sige po tayong lahat po ay tumayo sa oras na ito. Hallelujah. And let us thank the Lord. Thank you, Lord. We want to honor you. We want to give you praise. Thank you, Lord, na kahit sa panahon, hallelujah, na ang mundo, Panginoon, may mga tao, magulo ang isipan. May mga tao, Panginoon, hindi nila alam ang kanilang gagawin. Pero kami, Panginoon, na mga anak mo, nagpapasalamat po kami. Dahil kayo ang nagbibigay sa amin ng guidance. Kayo po ang nagbibigay sa amin, Panginoon, ng kalakasan para kami magpatuloy, na maglingkod, magpatuloy, Panginoon, na gumawa ng mabuti. Magpatuloy na gumawa, Panginoong Diyos, ng kalooban mo sa mga panahong kagaya nito. God, thank you so much. You have provided for your people, O God, during their crisis, O God. Maraming mga tao, Panginoon, nakaranas sila, pero hindi mo sila pinabayaan. At pangako mo, Panginoon, hindi mo pababayaan ang iyong mga anak. Just like that woman in the Bible, oh God. Ikaw ang gumawa ng kaparaan na just only to escape, oh God, from the hands, hallelujah, of the enemy, Lord. But Lord, you have protected that woman. And I pray this morning, oh God, protektahan nyo pa katawan sa bilay na balang sinansakit sa isi kami. Protektahan nyo katawan sa ray pamilya mi. Iban nyo kami katawan, taniddan nyo o Diyos, o God, no, sa karaanan sa puso, kanunutan na balang sinansakit sa isi kami. At paulyanan nyo katawan niya, man matalag kami yalanangad sa isi kayo. Talapot purmi sa iyo katawan, agyo kaming balot paulyanan. I pray, O God, for all your people, Lord. Hindi mo sila pababayaan, Panginoon. God, provide for all their needs, O God, sa mga ganitong crisis, Panginoon. We have Christ. Hallelujah. Christ who is in us. He is the hope of glory. You are our hope, O God. Ikaw ang pag-asa namin. And we run to you this morning, O God. We ask for your divine protection.
We ask for your divine guidance, Lord God, para hindi po kami magkamali ng mga gagawin naming hakbangin sa buhay na ito. And Lord, make us, Lord, to be an encouragement, oh God, to other people, Lord. Make us, Lord, to be a blessing, Lord. Hallelujah, na kahit sa panahon na kagaya nito, Lord, hallelujah, magiging mga generous kami, Panginoon, oh God. Dahil alam namin, Panginoong Diyos, oh God, mula sa iyong pangako, Panginoon, hindi kami kailanman kakapusin, Panginoon. Hallelujah, Lord. Yes, oh God, thank you, Lord. Yes, thank you, Lord God. We honor you today and we bless your name, Lord. Hallelujah, Lord. Salamat, katawan. Salamat, oh Diyos. Na muli, Panginoong Diyos, oh God, nakaranas po kami ng panibagong kalakasan mula sa iyong presensya, mula sa iyong mga salita, Panginoong Diyos, oh God. Pwede kami, Panginoon, oh God, muli, Panginoon, bumangon, tumayo, lumakad, Panginoon, oh God, hallelujah. At muling gawin ang mga bagay na dapat naming gawin. Hallelujah, for the glory of your name, Lord. We thank you, Jesus. We bless you. We bless you, Lord. Salamat, katawan, maging sa oras na ito. Seal, oh God, your words na natanggap po namin. Maging buhay ng bawat isa sa amin, Lord, seal our life, oh God. Hallelujah. I pray, oh God, as we partake the communion, bless the symbol of your body and your blood. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hindi kami kailanman, we will never run dry, oh God. Because the God, hallelujah, promise us, there is an abundance of provision coming from your presence, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord, for your divine protection, Lord God. Hallelujah. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan. In Jesus' name. Sige po, inihiling ko po sa mga